Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Senator J.B. Ejercito came at 8:40. Senator J.B. Ejercito, the good one. Senator Jingoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Senator Risa Ontiveros. Morning, Chair. I am required to read my opening statement. Ang haba naman ito. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that your Alam mo statement- naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Sige po, These are Your the line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also request that he be directed to read the entirety of his salaysay? Yes, And yes. not to select a portion of his salaysay. para Yes, he po will, lang. I think he will be required to read the entire, but we need the specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think if it's important that the public will also know the Yes, if amount. it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang.
After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement, Mr. Chair. Maraming salamat. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it's a written, handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito do sa after BICAM. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, no? Out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Mr. President, appearing the next day at the TRICOM hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez, or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino, apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost project sa Bulacan. Pinatotohanan nito ng hindi lamang isa, kundi 3 opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, 1st District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng parehong distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpaan salaysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Sa aking pagtatanong nitong nakarang Lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na naghatid siya ng kabuang 1 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos,
ang halaga ng pera na kanyang dinadala, na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles, ay depende sa proyekto. At minsan ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Kung nakakapagpatalo ng 10 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari ng mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R1250GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300 GS, Vespa scooter, at yung kanyang asawa, meron 2 Toyota Hilux, isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Tungkol naman sinasabi niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdideliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang, sablay pa. Mr. President, there is no one among my staff named Beng Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Tama nga nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa Kongreso sa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka, nakuha pong magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado.
Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kayo kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na ang kaharap habang may mga walang konsensang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento, ay hindi tayo safe. Mr. President, my brother, Senator J.V. Ejercito, is known as the good one. Okay lang po yan, dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other Strada who went after the bad ones. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Tamina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office, at sino yung kinausap niya, para maliwanag. Lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito,